Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagre-recycling. Mga layuning pampagkatuto. Una, naipapaliwanag ang kahalagahan ng pagre-recycle. Pangalawa, nakagagawa ng plano ng proyekto. At pangatlo, nakabubuo ng recycled project ng may pag-iingat. Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang: una, nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng 3 Rs o reduce, reuse, recycle. Pangalawa, nakatutukoy ng mga materyales na maaaring i-recycle. Pangatlo, nakapapamalas ng pangunawa sa pagre-recycle. Pang-apat, nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagpaplano ng proyekto. Pang-lima, nakatutukoy ng parte ng plano ng proyekto. Pang-anim, nakapagsasagawa ng plano ng proyekto. Pang-pito, nakatutukoy ng mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa pagbuo ng proyekto mula sa recyclable materials. Pang-walo, nakapaghahanda ng mga kasangkapan at materyales sa pagbuo ng proyekto, at panghuli, nakapagsasagawa ng may kawilihan ng mga hakbang sa pagbuo ng proyekto mula sa recyclable materials. Unang gawain. Ano ang recycling? Ang recycling ay ang proseso ng paggawa ng mga bagong produkto mula sa mga luma o patapon ng mga gamit o materyales. Ito ay nakatutulong ng malaki upang mabawasan ang pangangailangan para sa landfill at mas magastos na paraan ng pagtatapon. Binabawasan din ng pag-recycle ang pangangailangan para sa pagmimina, pagpino at pagproseso ng mga hilaw na materyales o mineral na lahat ay lumilikha ng malaking polusyon sa hangin at tubig. Nakatutulong ito upang makatipid ng enerhiya, mabawasan ang mga greenhouse gas emissions at tumulong sa pagharap sa pagbabago ng klima. Kasama sa mga karaniwang materyales na near-recycle ay lata, papel, mga plastic bottle, tin can, at aluminum. Ang mga ito ay nagsisilbing mga pamalit para sa mga hilaw na materyales na nakuha mula likas na yaman tulad ng petrolyo, natural gas, karbon, mineral ores, at mga puno. Binabawasan din ng pag-recycle ang polusyon ng hangin, tubig, at lupa na dulot ng pagtatapon ng basura. Talakayin natin kung ano ang 3 Rs o reduce, reuse, recycle. Ang pagbabago ng klima ay mabilis at walang kontrol, nilalason ng microplastics ang ating mga karagatan, at ang mga landfill ng basura ay halos mapuno na. Gaano man natin subukan na bawasan ang paggawa ng mga bagong produkto ay kailangan pa rin natin ang mga produktong ito sa bilis ng pagbabago ng mundo. Sa kabutihang palad, naisip ng ilang kumpanya kung paano muling gamitin ang basura upang makagawa ng mga bagong produkto mula sa lumang plastik, tela, at iba pang materyales na maaaring pumupuno sa ating mga landfill at karagatan. Ang 3 Rs o reduce, reuse, recycle, ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ng basura na ating itinatapon. Reduce. Mag-reduce upang mabawasan ang produksyon ng basura. Halimbawa, ang isang produkto ay gagamit ng mas kaunting materyales sa panahon ng proseso ng pag-manufacture o sa pamamagitan ng muling pagdidisenyo ng mga produkto. Ang pagbabawas ng basura ay anumang bagay na nagpapababa ng basura sa pamamagitan ng paggamit ng mas kaunting materyal sa unang lugar. Tandaan natin mga bata na ang pagbabawas ng basura ay maaaring kasing simple ng paggamit sa magkabilang gilid ng isang sheet ng papel,
paggamit ng mga ceramic mug sa halip na mga disposable cup, o pagbili ng maramihan kaysa sa individual na nakabalot na mga item. Sunod naman ay ang reuse. Mag-reuse upang ilagay ang isang bagay sa isang bagong gamit sa halip na itapon ito. Isang halimbawa nito ay ang pagbibigay ng mga lumang damit sa kawang gawa. Ang muling paggamit ng basura ay nangangahulugang anumang operasyon kung saan ang mga produkto o sangkap na hindi nabubulok ay ginagamit muli. Nakakatulong na makatipid ng oras, pera, enerhiya at mga mapagkukunan. Sa mas malawak na terminong pang-ekonomiya, maaari nitong gawing available ang mga dekalidad na produkto sa mga tao habang nakagagawa ng mga trabaho at negosyo na nakakatulong sa ekonomiya. Recycling. Ang recycling ay tumutukoy sa mga basurang materyales na muling pinoproseso pang makagawa ng naiibang mga produkto, materyales o sangkap para sa orihinal o iba pang layunin. Kabilang sa mga recyclable na materyales ang maraming uri ng salamin, papel, karton, metal, plastik, gulong, tela, baterya, at electronics. Ang pag-compost at iba pang muling paggamit ng nabubulok na basura gaya ng balat ng prutas o gulay o mga nakikita sa hardin ay isa ring paraan ng pag-recycle. Ang mga materyales para sa pag-recycle ay pinagbukod-bukod, nililinis, at muling iproseso sa mga bagong materyales para sa paggawa ng mga bagong produkto. Mga materyales na recyclable. Ang paggamit ng mga recycled na bagay upang gumawa ng isang proyekto ay isang masayang paraan upang mas lalong matutunan ang tungkol sa mga benepisyo ng pag-recycle. Narito ang ilang halimbawa ng mga materyales na maaaring gamitin. Ngayon nalaman na natin ang mga materyales na maaari nating pagkunan ng mga recycled material ay maaari na tayong makaisip ng proyekto mula dito. Bago simulan ang proyektong ito, mahalagang malaman muna natin ang paggawa ng plano ng proyekto. Ang plano ng proyekto ay nakatutulong para makatipid sa panahon, lakas, at pera na gugugulin sa paggawa ng napiling proyekto. Kailangan din na ang mga materyales at kagamitan ay mabibili at mahahanap lamang sa ating pamayanan. Narito ang isang halimbawa ng plano ng proyekto at ang mga bahagi nito. Mga bahagi ng plano ng proyekto. Una, ano ang pangalan ng proyektong nais gawin? Pangalawa, layunin mga nais makamit sa pagbuo ng isang proyekto at kung paano ito mapakikinabangan. At pangatlo, working drawing o picture aktwal na larawan at kabuoang hitsura ng magiging proyekto. Pang-apat, talaan ng lahat ng materyales na gagamitin upang mabuo ang proyekto, kasama ng bilang at unit ng materyales, pangalan ng materyales, halaga ng bawat materyales, at ang kabuoang halaga ng lahat na gagamitin. Pang-lima, talaan ng lahat ng kagamitang maaring gamitin upang mabuo ang proyekto. Pang-anim, hakbang sa paggawa. Tumutukoy sa proseso sa pagbuo ng proyekto mula sa paghahanda ng mga kagamitan at materyales hanggang sa matapos at mabuo ang proyekto, at panghuli, pagpapahalaga, ito ay bahagi kung saan mamarkahan ng guro ang natapos na proyekto.
Narito ang mga pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa. Ang isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng proyekto ay ang pagsunod sa pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa. Narito ang ilang tuntunin na dapat mong sundin upang maiwasan ang anumang kapahamakan habang gumagawa. Una, ayusin ang mga kasangkapan at materyales na iyong gagamitin sa iyong proyekto. Maaari mo itong ilagay sa kahon o cabinet at uriin ito ayon sa kanilang gamit upang mapadali ang pagkuha at pagbalik sa mga ito. Pangalawa, kung ang mga gagamitin ay mula sa mga materyales na recycled, linisin ang mga ito upang makaiwas sa anumang sakit na maaaring makuha sa paghawak nito. Pangatlo, gamitin ng may buong pag-iingat ang mga kasangkapan at kagamitan na gumagamit ng kuryente o may talam at talas. Pang-apat, iwasan ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitang may kalawang, mapurol, maluwag ang tornilyo, o may depektibong bahagi. Panglima, iwasan ang pakikipaglaro sa kamag-aral habang may hawak na mga kasangkapan at kagamitan. Pang-anim, ibigay ang atensyon sa ginagawang proyekto upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Pampito, basahin ang manual ng mga kasangkapang dekuryente na ngayon mo lamang nakita o nahawakan. Makabubuting gamitin ito na may patnubay ng iyong guro. Pang-8, magsuot ng work clothes at mga protective gear sa mata, katawan, kamay, at paa kung kinakailangan para sa gagawin mong proyekto. Pang-9, ligpitin ang mga materyales at kasangkapan na ginamit kung saan ka gumawa ng proyekto sa silid-aralan para sa susunod na klase. At panghuli, hugasang mabuti ang mga kamay bago at pagkatapos gumawa. Proyektong maaaring gawin mula sa mga materyales na recycled. Mga bata, ang paggawa ng proyekto mula sa mga materyales na recycled ay hindi lamang nakatutulong sa kalikasan kung hindi nakalilibang din ito at maaari ding pagkakitaan. Isang proyektong maaaring gawin ay ang pag-recycle ng plastic bottle. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng water bottle fish. Tandaan natin na ang recycling ay nakatutulong upang makatipid ng enerhiya, mabawasan ang mga greenhouse gas emission, at tumulong sa pagharap sa pagbabago ng klima. Ang pagsasagawa ng 3Rs o ang reduce, reuse, recycle, ay nakatutulong upang mabawasan ang dami ng basura na itinatapon. Ang paggamit ng mga bagay na recycled para sa isang proyekto ay isang masayang paraan upang lalong matutunan ang tungkol sa mga benepisyo ng pag-recycle. Kailangang gumawa ng plano para sa proyekto at ng mas organisado ang paggawa at sa gayon ay makatipid sa panahon, lakas, at pera na gugugulin sa paggawa nito. Ikalawang gawain. Ikatlong gawain.
Ano ang inyong refleksyon para sa araw na ito? Sagutan natin. Sagutan natin ang ating pagsusulit para sa araling ito.